Kasabay po ng pag-usbong ng iba't ibang online payment channels ang pagdami rin ng online sexual abuse sa kabataan. Aminado ang pulisya, malalim ang ugat na aktibidad na ito. Balitang hatid ni Mariz Umali. Nagbunga sa wakas ang matagal na surveillance ng Women and Children's Protection Center Visayas sa mag-live-ing sina alias Nelson at alias Consuelo. Arestado sila sa Barangay Takuling, Bacolod City dahil sa pagbebenta ng mga sensitibong larawan at video ng kanilang 4 na menor de edad na anak. Na-rescue naman ang mga biktima, kabilang ang kambal na 2 taong gulang lamang. Pero tuloy ang laban sa dumaraming kaso ng pambubugaw ng mga batang Pilipinong online na mayorya ng parokyano ay galing abroad ayon sa pag-aaral ng Anti-Money Laundering Council. Aabot sa halos 200,000 ang mga kaduda-dudang transaksyon mula July 2020 hanggang December 2022. Ang halaga niyan, mahigit 1.2 bilyong piso. Aabot naman sa mahigit 700 milyong piso ang halaga ng mga foreign remittances na may kaugnayan sa online sexual abuse ng mga kabataan. Paniwala ng pulisya na kapag palala ng problema ang access ng mga kliyente sa internet at online payments. Mahigit kalahati ng mga ganyang remittance sa buong bansa ay sa Cavite pinapadala. Sunod na pinakamalaki ay mula sa Cebu, Pampanga, Negros Occidental at Caloocan. Pinag-aaralan na ng Kapitolyo ng Cavite kung mga transaksyon lang ba ito o kung sa probinsya rin ginagawa ang mismong akto ng child pornography. Magpapatawag din ang Kapitolyo ng Joint Command Conference kasama ang NBI at PNP-CIDG at Anti-Cybercrime Group. The PNP has to create a chart on how the transactions flow. Okay. And the geolocations of where the transactions occur so that we can put a stop to it. But I assure you that give me 8 weeks and we'll put a stop to everything. Bilyong pisong industriya nga ang sex trafficking, kaya pati ang ilang mga magulang nagagawang ibenta ang sariling anak. Aminado naman ang PNP na malaki at komplikado ang labang kanilang kinakaharap. Siyempre, yung tools namin, yung technical capability namin, kailangan ding humabol. Pag pumasok na sila dun sa dark web, nahirapan kaming hulihin o hanapin sila. Pero higit sa pagtugi sa mga dayuhang pinagmumulan ng transaksyon, kailangan din putulin ang malalim na ugat ng problema at imulat ang mismong magulang ng mga biktima. Poverty. Dahil mas madali ang pera, easy money. So sabi nga ng mga magulang, hindi naman nahahawakan yung kanilang mga anak. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.